Mazda 3 na naman yung titirahin natin. Okay. Servisa natin siya. Check natin sa dashboard. Same as usual. Check nyo muna once nag-test drive kayo. So yun, may nagbiblink sa dashboard. I stop. At saka yung itong isa. Yan. So pagbalik natin, i-scan natin yan. Tingnan natin kung anong fault yan. So i-test drive muna natin mga automotive. Mazda 3. Here we go. So ganun lang, test drive para alam natin kung anong problema. So ito yung park brake niya. Same as usual, release, push down. Okay, marinig mo yung motor gumagana. So ngayon test drive natin. Yan, Mazda 3. Yan, test drive tayo. Test drive natin para alam natin kung anong problema. But may fault code na lumabas yan sa dashboard niya. Ayan, dito din tayo mag-test drive. So maya pakita natin sa inyo kung anong fault yan. So dito na tayo mag-automotive. I-scan nga natin itong fault light showing on dash. Tingnan natin kung kaya ba natin siyang clear code. Okay. So search mo lang natin yung Mazda. Ano ba ito? Mazda 3. So hanapin nyo lang, easy gamitin tong lens mga automotive. Yan, Mazda. Search nyo lang siya automatically and then madidetect na yan siya automatic. Smart detection tayo. Yan, smart detection. Tingnan natin yung ano na yan. Light na lumabas yan, PCM, okay. So may PCM, may kulay red, yan yung fault niyan, yung nasa dashboard. So antayin natin. So yan PCM, tingnan natin ano yung fault. Nagrahan pa siya. So ganun na pag-scan mga automatically nag-detect naman siya. Ang ganda tong scanner na ito, nagbabasa sa iba't ibang sasakyan. So yan. Yan yan yung read natin. So ito yung tatlong fault code. Yan, pindutin natin. Yan, vision system camera, number 1, number 2. Passive anti-tip. Yan, at saka pangatlo, module system voltage low. So i-delete natin siya. Once hindi na-delete, so, gagawa natin ng paraan. So, ito na mga automotive, yung mga fault code, i-try na natin siyang i-clear code. Okay? Yung tatlong kaninang yung kulay red yan sa loob ng box. So, ngayon, clear code natin siya. Okay? As you can see, kulay gray na siya. So, it means normal na yan. So, tingnan natin doon sa dashboard maya kung nawala na yung nag-blink doon na light showing on dash. So, sa mga latest model ngayon, mga sasakyan, mga automotive, so, kailangan talaga ng scanner. So pag wala tayong scanner, hirap ma-detect yung mga problems. Okay? So scanner mo na yung susundin natin, saka gagawa tayo ng paraan. So yun mga automotive, na-clear na natin sa scan tool. Kitang-kita nyo, wala na yung fault ko dyan kanina, yung nag-blink na stop at saka yung sa kabila, yung sa kanan, so wala na. Kitang-kita nyo dyan sa gilid. So, ganun lang. So, once madali siya ma-cleared siya sa scan tools mga automotive, tapos hindi na mabalik, so okay na yon. Tapos patakbuhin nyo. Once pabalik yon, so, dyan na kayo gumawa ng action na repairin yung, yung fault code na yon. Kasi minsan may mga minor lang siya, kakaroon siya ng error doon sa mga, sa mga lost contact, okay? Tapos yung low voltage, yon, pandarin nyo lang siya. Tapos yun, clear code niya. Kita niya wala na. So, okay na yun mga ka-automotive. But ito, pinatakbo na natin ito mga ka-automotive. Tapos balik na tayo yan. Kitang-kita niya, clear na yung fault code na nag-blink yan sa dashboard kanina. So, yun lang mga ka-automotive. Thanks for watching.